Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at inaanyahan ko pong bawat isa na magtayo at tayo pinara po na sa ating pananampahan. Batiin naman natin na bawat isa sa atin na mas maganda ka pa sa umaga. Mas bago ka pa sa umaga. Tunay nga na bawat ilikhan ng ating Diyos ay puro magaganda at magagawa po. Kaya sa umagang ito ay pagkukulit sa ating dakilang Diyos. At lagi natin natandaan kung ano ba mga pangyayari sa ating bansa. Pro to Jesus ang tayo. Siya lang makakatulog for Jesus. For we start telling dakilang Diyos ang mapangyayari sa lahat. Minsan papangyayari Diyos ang bibigyan mo kung sino ka sa lahat. Lord, salamat sa buhay, salamat sa kalakasan. This day, O Lord, yan nalakot mo sa iyong pinagawa niyo. Kayo umang sa amin, sa pag-aawit, sa mensahero ng Panginoon. Tunay nga man, your suffering niya, your truly releasing your truth. Masarap at mahal na pagpuri sa iyo. Thank you for this wonderful day, Lord God. In Jesus' name, God. Amen. Our Lord to worship reading for the day was taken from Psalm 100. Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. Know that Lord is God. Amen. Hallelujah. Sama-sama natin ang media magkang sa time to worship. Tunay nga na ang biyaya at kapayapaan ay kagaling namin sa atin. Pagin natin ito na ngayon magarap sa atin. Now it's the time to read your heart.
O Diyos, wala kang katulad. Yes, Lord. Sa iyo kami, Panginoon, ay patuloy na lumalapit, patuloy na kumakapit, O Diyos. Sapagkat dito sa mundo, wala kaming seguridad. Yes. Ikaw lamang, Panginoon, ang may hawak ng aming buhay, O Diyos. Sa iyo pinagkakatiwala ang bansa namin, Panginoon, Pilipinas. Hinihiling namin, Panginoon, ang iyong mapagpalang kamay ang magpala sa aming bayan. Dalangin namin, Panginoon, na makita namin, O Diyos, ang iyong gawain, ang mission, Panginoon, ay yumaman, Panginoon, sa aming bayan. Nagarating ang panahon, O Diyos, hindi lamang, Panginoon, mga overseas Filipino workers, Panginoon, ang aming iaambag sa mundo, kundi overseas Filipino missionaries, O God. We pray, O Lord, raise an army, O Lord, Yes, Lord. among us, O God, upang matugunan, Panginoon, itong end-time harvest, O Lord. We pray, O God, Lord, for Taiwan, na patuloy kayo, O Diyos, ang magbigay ng kapayapaan, na ang bansa na ito, ang mga tao, Panginoon, ay mabukas sa iyong Evangelyo, Panginoon. We pray, O Lord, that the cross of Christ, O God, will be preached to all people, groups in Taiwan. Panginoon, dinadalangin din namin, O Diyos, sa oras na ito, sa araw na ito, Panginoon, Taipei International Church English, Panginoon, congregation ay celebrating yung first Sunday nila sa new venue. We pray, Lord, for your grace, for your mercy, for your power and presence, O God. We also pray for your presence, Lord, in our midst as we worship you. Yes, Lord. As we hear your word, O God, we pray, O Lord, that the name of Jesus Christ will be lifted up in our midst. We pray, O Lord, for your divine working, O Lord, sa puso, sa isip, sa buhay ng bawat isa. Yes, Lord. Na ang lahat ng pangangailangan, Panginoon, kayo ang tutugon. Yes. Marami po salamat, O Diyos. Maingat po namin ibabalik sa iyo lahat ng papuri at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. The scripture reading is written from the book of Luke, chapter 23, verse 39 to 43. One of the criminals hanging beside him spoke, "So you're the Messiah, are you? Prove it by seeing yourself, and us too, while you're at it." But the other criminal protested, "Don't you dare! Don't you fear God, even when you have been sentenced to die? We deserve to die for our crimes, but this man hasn't done anything wrong." Then he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." And Jesus replied, "I assure you, today you will be with me in paradise." This is the word of God. Thanks be to God. Amen. Amen. Praise God. Salamat po sa Panginoon. Kawa, today we will be in His paradise. At kaya tayo mananampalataya, no? Pagka paradise na pinag-uusapan ay ayaw na. Praise the Lord. Magandang umaga po sa
sa ating lahat. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon na tayo po ay nagkasama-sama. We thank God na sa panahon na ito, no, ay na ating inaalala na the whole Christendom ay inaalala yung Holy Week. No? Bagaman tayong lahat ay tinawag ng Panginoon, hindi lamang maging banal sa tuwing Holy Week, kundi we are called to a holy life. We are a chosen generation, a royal priesthood. Ngayon, babalikan natin, tatanamin natin muli, bakit kailangan na ipako ang Panginoon sa cross, kung paano siya naipako, ano ang mga dahilan noon, at bakit ito mahalaga sa ating pananampalataya. Now, pagka pinag-uusapan natin ang cross, lagi natin tatandaan, ang cross po ay isang bagay na na-invento ng mga Romano, no, na ayon sa pag-aaral, ito ang pinakamalupit na uri ng paghato sa isang kriminal. Bakit ang electric chair ay segundo lamang at nawawala na ang buhay ng isang tao? Ang guillotine, yung pagputol ng ulo ng tao, ay segundo lamang din. Ang lethal injection ay ganun din, no? Mga saglit. Subalit ang cross, pagka ang tao ay inilagay sa cross, ito po ay isang malupit, masakit, mahabang paghihirap. Hindi lamang paghihirap ng katawan, kundi maging paghihirap ng kaisipan at ng kalooban. Sapagkat dito kasama na rin yung humiliation. Yung bago ka pa man ipako doon sa cross, yung pagdadaanan mo yung mga mamamayan. Kaya nga makikita natin ang Panginoong Jesus. Nung huling gabi niya, siya ay binugbog, ginulpi, nilagyan ng tinik, no, ng crown of thorns, at habang siya po ay dinadala sa Golgotha, may mga tao na nagchichir, nagsasaya, at ang iba ay gumagawa ng masama or sinasaktan siya. So, subalit yung cross, pagkatapos na maipako ang Panginoong Jesus, yung simbolo ng kalupitan, simbolo ng kriminal, simbolo ng matinding paghihirap ay naging simbolo ng pag-ibig. At the cross, God's love was demonstrated. Sabi dito sa Romans 5:6-8, you see, at just the right time when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Very rarely will anyone die for a righteous man. Though for a good man someone might possibly dare to die, but God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Nung tayo po ay powerless, walang kakayanan, hindi natin kayang ituwid maging natin sarili. No? Nung tayo po ay nasa kaliliman, nung tayo po ay hindi kaibig-ibig, doon tayo inibig ng Panginoon. Amen. Hindi po ito katulad ng pag-ibig ng lalaki sa babae. Sasabihin niya, iniibig kita. Bakit? Dahil ang sagwa ng pagmumukha mo. Hindi gano'n. Walang kong nilino siguro ng gano'n. Pero tayo, inibig tayo ng Panginoon nung ating ugali ay masagwa, nung ating kalalagayan ay makasalanan, nung ating isipan ay puno. Nagkalokohan. Doon tayo inibig ng Panginoon. Tayo, ang pag-ibig natin na yan,
spiritually ay visual, emotional. Minahal mo dahil minahal ka. But at the cross, God's love was demonstrated. It is beyond human comprehension. Mahirap natin unawaan iyon. No? And at the cross, biblical promises were fulfilled. Bakit sinasabi natin na mapagkakatiwalaan ang salita ng Diyos? Sapagkat yung mga propesiya, yung mga nasusulat ay nangyari. Yung mga propesiya na 5,000 taon ay nangyari sa ating Panginoon. Kung saan siya isinilang, kung paano siya mamamatay, at kung paano siya mabubuhay. Sabi roon sa Isaiah 53 verse 2, He was numbered with the transgressor. No? At mababasa natin doon sa Luke 23 verse 39, one of the criminals, no? Kasama niya ay kriminal doon. Siya ay napalagitnaan ng kriminal. No? Here they crucified him, and with him 2 others, one on each side, and Jesus in the middle. So Psalms 22 verse 18, they divide my garments among them and cast lots for my clothing. Sabi nun sa John 19 verse 24, let's decide by lot who will get it. This happened that the scriptures might be fulfilled. Bakit po? Kasi yung kasuotan ng ating Panginoon ay napakagandang kasuotan. No? Minsan hindi ito na itatama doon sa portrayal, sa mga pelikula. Bakit? Kasi kailangan merong tinatawag na impact. No? Pero makikita mo natin na kahit yung mga sundalo ay nagkaroon ng pagnanasang makuha yung kasuotan ng Panginoon sapagkat ito ay maganda. No? At ano ba yung cross, mga kapatid? The cross is a pivot point. Yung cross po ay isang nadati po, yung Calvary, na alam natin na Golgotha, signifies death. No? Kamatayan yun doon. Ang ibig sabihin nun ay pagkatapos ng buhay. Tapos na ang buhay mo. Pagka inilagay ka ron, pagka pinako ka ron, wala na. Iiwanan ka ron buhay na nakabayubay at aalis yung mga tao. Maaring ilang araw kung nakabayubay kung mahabang malakas ang resistensya mo. Nataon na lamang na magkakaroon ng Sabat, kaya inalis nila ang Panginoon. No? Maging yung dalawang kriminal. So with Christ, yung symbol of death became a place of new beginning. At makikita natin yon doon sa cross. Habang ang Panginoong Jesus ay nakabayubay yung kanyang katawan, makikita natin may mga buhay na pivot na bago. 180 degrees, no? Hindi yung 360. Kasi pag 360, kung saan ka nagkain, kung kapabalik, no? 180 degrees. Tingnan mo natin, yung sundalo. Yung mga sundalo, sabi rito, when the centurion and those with him who were guarding Jesus saw the earthquake and all that happened, they were terrified and exclaimed, surely He was the Son of God. Amen. Nagbago yung kanilang pananaw. No? Itong centurion, yung mga sundalo na gumawa ng masama sa ating Panginoon, yung mga sundalo na nagtawa, nung makita nila yung mga tanda at nangyari sa Panginoon, they declared He was the Son of God. At tulad din sa cross, ang bawat mananampalataya na mananampalataya sa Panginoon ay nagkakaroon ng bagong relasyon. No?
Sabi rito sa John 19, verse 25 to 27, when Jesus saw his mother there and the disciples whom he loved standing nearby, he said to his mother, Dear woman, here is your son, and to the disciple, here is your mother. From that time on, this disciple took her into his home. New relationship are formed. At tayo po, nung tayo po ay nanampalataya sa Panginoon, new relationship ay napoform. No? Nagkakaroon ka ng mga kapatiran, nagkakaroon ka ng mga tatay sa pananampalataya, magulang sa pananampalataya. Nagkakaroon ka ng mga kapatid, new relationship ay napoform sa cross. At higit sa lahat, at the cross, our eternal destiny changes. Katulad noong kriminal, isa doon ay nanampalataya. At gaya na ng binasa kanina, no? Sabi ng isang kriminal, we deserve to die for our crime, but this man hasn't done anything wrong. Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Etong criminal na to, hindi natin alam kung gaano karaming mabuti ang kanyang ginawa. Pero siya ay mamamatay dahil sa kasalanan niyang ginawa. No? Alam niyo po, kahit ang dami natin ginawang mabuti. Kahit ang dami natin ginawang mabuti. Ang isang pagkakamali ay maaaring magdala sa atin sa kulungan, magdala sa atin sa kahatulan. Matatandaan mo natin yung road rage. Di ba? Yung may dala ng baril. Hindi natin alam kung yun ba ay talagang ganoon siya. Ang may nagsasabi na mabuting tao, mabuting ama, mabuting asawa. Pero pagdating sa criminal court, hindi pag-usapan yung mabuting ginawa. Ang pag-usapan ay yung iisa mong ginawa na laban sa korte, na laban sa batas. Etong lalaki na to, deserve siyang mamatay. Alam niya na deserve siyang mamatay. Pero nakita niya si Jesus, hindi deserve. Pero anong ginawa ng lalaki na yon? He placed his faith kay Jesus Christ. Nanampalataya siya sa Panginoon. At sa pananampalataya niya na yon, yung eternal destiny niya nagbago. At ang pangako ng Panginoon, I tell you the truth, today you will be with me in paradise. So at the cross, makikita mo natin yung mga pananampalataya, yung beliefs na babago. Relationship ay nababago. Yung eternal destiny ay nababago. Pangatlo, at the cross, divine exchanges happen. May nangyayaring pagpapalit doon sa cross. So, yung cross ay method of execution. Kung saan pinapako yung kriminal at iniiwang mamatay. It just happened na yung panahon na yun ay sabat nga at kailangan alisin. No? Pero kung di sabat, may iwan sila doon hanggang sila yung mamatay. Now, paano yung naging place of exchange? By faith in the crucified Christ, yung symbol of shame, yung symbol of death, became the symbol of life, became the symbol of salvation, became the symbol of forgiveness, became the symbol of restoration, became the symbol of God's love. Yung symbol ng judgment ng tao becomes the symbol of God's love. Yun po yung cross. So ano yun po yung mga exchanges na nangyari sa cross? By faith in the crucified Christ, we who are sinners, tayo na nagkasala,
Hindi lamang tayo pinatawad. Ano ang dinideklara ng salita ng Diyos? Ito po, dapat po mas maunawaan mo natin. We became righteousness of God. Yun po yung sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. Yun po ay pagtanggap rin na lahat ay nagkasala, hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Lahat po tayo, no one is righteous. But as we believe in the finished work of Christ, tapos na, binayaran niya na doon sa cross. Tayo na makasalanan became one, righteousness of God. Tingnan mo natin, God made Him who had no sin to be sin for us. Naging kasalanan ng Panginoon para saan? Para sa atin. So that in Him we might become the righteousness of God. Hindi po hero lamang si Jesus. Yung mga hero, ginagawa ng pagtod, kinikilala ng mga tao. Pero tayo po, no? Hindi lamang tayo sinners saved by grace, we become righteousness of God. Napaka-importante na malaman natin kung sino tayo sa Panginoon. Kasi pagka alam mo kung sino ka, mag-iiba yung kilos mo. Halimbawa, di ba? Kung ikaw ay pinalaki, kung alam mo na ikaw ay prinsipe, kung alam mo na ikaw ay prinsesa, alam mo na meron kang royal blood, mag-iiba yung kilos mo, mag-iiba yung kaisipan mo. At ganun mo tayo. King's King. Kasamang tagapagmahal ng ating Panginoon. Whether we like it or not, yun po yung ginawa ng Panginoon sa atin. Sabi dito sa Romans 3:22, this righteousness from God comes through faith in Jesus Christ to all who believe. We become the righteousness of God. Kung tayo po ay pinapakilala ng Panginoon, habang ang Panginoong Jesus, siya po ngayon ay nagsuserve as high priest, tagapamagitan, advocate natin sa Ama. Yung dugo niya covering us, declaring us to be righteousness, declaring us to be righteous in the sight of God. No? Hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ang sabi ng salita ng Panginoon, the righteousness from God comes through faith in Jesus Christ. For whom? To all who believe. Kaya nga walang makapagmamalaki. Oh, mas practice ako sa iyo, kapatid. Alam mo, 10 beses ako mag-pray. Araw-araw. Galing mo naman. Bakit 10 beses ka mag-pray araw-araw? Kasi kakain naman ano siya. May merenda ako mag-pray ako. Mananamayal ako mag-pray. 2 beses ako mag-merenda sa hapon. Paggabi mag-pray ako. Meron pa akong midnight snack. So kada pray niya, yung pagkakain mo siya. No? We are not saved by works, we are saved by grace. Through faith. Through faith. By faith in the crucified Christ, we were under the curse. We are under the curse ng law. No? Under curse tayo because of sin na pumasok sa atin. Because of one man, sin entered doon sa humanity. Curse tayo. Pero anong ginawa? No? Anong ginawa ng Panginoon? Sabi dito sa Galatians 3:13-14, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. Hindi lamang naging sin si Jesus Christ, He became a curse for us.
Doon sa cross, lahat ng ating kasalanan, lahat ng ating karumihan, inilagay sa Panginoon, imputed to Jesus, so that Jesus can impute, ilagay sa atin yung kanyang katwiran, yung kanyang kabanalan. Kapag mo natin, yun yung exchange. Kaya nga po sa kaligtasan, ang ambag lang natin sa kaligtasan ay ang ating kasalanan. Pag nalalit tayo, tinutulog tayo na lahat ay binayaran ng Panginoon. Amen. At yun yung grace. Yun yung grace ng Panginoon. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hung on a tree. He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus, so that by faith we might receive the promise of the Spirit. No? Dahil tayo cursed, now we are blessed. Amen. Blessed tayo, mga kapatid. Kaya mamaya, pagka nagbatian kayo, sasabihin mo, Blessed Elmer. Blessed Ellen. Bakit mo? Kasi pinagpala tayo. Nangingit na pagpapala na naibibigay ng sanlibo na. Blessed Ellen. You're blessed. Past tense pa nga yun, di ba? You're blessed. Kaya nga tinawag tayo na saints. The one who declares us blessed is God. The one who called us saints is God Himself. The one who made us righteous is Jesus Christ. Amen. No magisterium, no church leaders who declare you saints, blessed, or righteous only by faith in the finished work of Christ at the cross. Bakit? Kasi yung katawan ni Kristo pinambayad sa atin, yung dugo niya pinanlinis sa atin, yung katwiran niya, yung righteousness niya, pinagpalit niya sa ating kasalanan. Yung blessing niya, pinagpalit niya sa ating curse. He became curse for us. Nabawa natin, no? Pangatlo, by faith in the crucified Christ, we who were slaves were set free. Dati slaves tayo sa kasalanan. No? Dati gusto mong bumait, hindi mo magawa. You're that slave. Slavery. Wala kang power. But now, the promised Holy Spirit ay binigay sa iyo ng Panginoon, meron kang conviction, and He enables you to resist temptation. Amen. Yung po yung tayo, mga kapatid. Huwag mong sabihin na, ang tao'y marupok, madaling lumiko. Huwag mong gawing lisensya yun para sabihin na, ako'y makasalanang tao. Makasalanang tao, anong gagawin? Hindi, huwag mong gawin yun. Let us place our faith in the finished work of Christ. Amen. That in Him we are called, we who were sinners become righteous, we who were cursed become blessed, we who were slave before became free. Yun po yung good news, yun po yung gospel of grace. It is not by works. Hindi ka ngayon nagpupumilit, hindi ka ngayon conscious doon sa law, because what Christ did, what God
did doon sa New Testament ay inilagay niya sa puso natin. Pinalitan niya yung puso nating bato at pinalitan niya yun ng malambot at isinulat niya roon yung kanyang commandments. No? Wala yung pusong bato. Tingnan mo yung katabi mo, nakabato pa rin niya. Wala na yung pusong bato. We who were slaves were set free. We know that our old sinful selves were crucified with Christ so that sin might lose its power in our lives. We are no longer slaves to sin, for when we died with Christ, we were set free from the power of sin. Dati, pangkaraniwan sa atin ang magkasala dahil tayo ay makasalanan. But now, we were free from sin. Kaya kami conviction eh. May kita mo, pagka ikaw ay mananampalataya, conscious ka na, kahit wala nagsasabi, conscious ka na parang may mali. Diba? Dati natural lang eh. Pero conscious ka ngayon. Bakit? Kasi yung Holy Spirit nag-convict. Yung Holy Spirit ay sumasa iyo. Di ba? At yun po yung pagkakaiba ron. We were slaves, were set free. We were poor, were made rich. Nag-iba na ngayon yung pananaw natin sa yaman. No? Alam natin lahat na tayo po'y tagapagmana. Huwag nyo nang i-dream yung, bakit itong napakasalan po ay secret billionaire. Huwag nyo i-dream yun! Huwag nyo i-dream yun! Bakit? Kasi katotohanan na yun! Tayo po'y kasamang tagapagmana ni Kristo. How natin? Sabi rito, you know the generous grace of our Lord Jesus Christ, though He was rich, yet for your sake, He became poor so that by His poverty, He could make you rich. It is through the cross. Alam niyo po, sa pag-aaral, ito ang pag-aaral po ng mga sociologists. Sa Latin America, noong early 80s, nagkaroon ng tinatawag na revival. Ayan sila Carlos Anaconda, at iba-iba pa mga evangelists na nandoon sa Latin America, sa Brazil at sa Argentina. Nakita nila yung pagbabago sa buhay ng mga taong nanampalataya sa Panginoon na yung second and third generation nila ay gumanda ang buhay. Literally yumaman. Bakit? Kasi una, pag nabago ang tatay, nalalaman niya na yung kanyang priority ay yung kanyang pamilya. Na yung first and foremost ministry niya ay yung kanyang pamilya. Yung kanyang mga anak. Nawawala yung pagiging absentee parent. Pangalawa, nakikita nila tumataas yung literacy level. Bakit po? Kasi kasama na yung pagbabasa ng Biblia. Kasama na yung tinatawag na values formation doon. At alam niyo po ang sinasabi sa Proverbs, na yung Proverbs ay book so that you could be successful in life. Kaya yung mga dating blue collar, yung mga anak nila ay naging white collar, naging professional. Noong 1960, pangalawa ang Pilipinas sa Japan, sa Asia.
sa economy ng Asia. Nagkaroon ng revival sa South Korea. Yung South Korea na kulera ay umungos at naging pangalawa sa Japan noong 80s and 90s. Marami ang nakilala, marami ang lumahal sa Panginoon, naging priority nila yung panambahan, naging priority nila yung kanilang pamilya. At marami ang umunlad yung buhay. Hindi ko sinasabi na pag tinanggap ko ang Panginoon, yayaman ka ngayon. Hindi ko. Kasi pag nabago yung priority mo, pag nakita mo na you are God's steward, na ikaw ay pinagkatiwalaan, na ang pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon ay isang bagay na kailangan mong paunlarin. Di ba yun yung parable of the talents? God bless those people who invest. At yung hindi nag-invest, ayaw ng Panginoon, di ba? Ang ginawa ko sa binigay ko sa talent, wala po. Tinago ko. Pag nabago yung pananampalataya, magbabago ang buhay. Magbabago yung kinabukasan. Ang sinasabi ko yung biblical Christianity. Kaya makikita mo natin, ito ay, pagtitingnan ninyo, ang mga bansa na nasako, mananakot naman talaga yung mga Europe, diba? Yung mga bansa na ang nasakop ng RC, most of them became poor. Yes. Yung mga bansa na nasakop ng UK, yung ng Anglican, ng Evangelical Christians, became rich nation. Pwede nyo i-complex yan, pero pwede nyo aralin. Tingnan nyo yung Latin America. Kung ayaw nyo, tignan natin ang Pilipinas. Kasi yung idea na pwede mong bilhin yung salvation mo is idea of corruption. Hindi na po ako lalawin doon. By faith in the crucified Christ, we who were poor were made rich. Kasi magbabago eh. Pagka nakita mo yung salita ng Diyos, magbabago. Makikita mo. Kung ikaw ay lalaki, mabasa mo yung Proverbs 6-8, makikita mo na ubos pera ang mga babae. Di ba? Pag binasa na kayo yung Proverbs, huwag kang tumingin doon. Di ba sinasabi? Nababago. Pagka nabago ang puso ng tao, magbabago ang kaisipan, magbabago ang buhay, magbabago yung paraan niya ng pagpapalaki sa anak. Hindi niya kokontrolin, kundi iba kasi yung control, iba yung cultivate. As a parents, we cultivate, we don't control. Yung cultivation, the idea of cultivation is to see things grow, improve, prosper. Kino-cultivate mo ito ba? To grow into its full potential. Control is to limit the potential ng tao. Nakuha natin. No? Kaya nga po, makikita natin eh. Alam niyo po doon sa history ng UK, na merong isang lugar na napupuntahan ng tao, na merong yung isang historian, naghanap siya ng anak.
O bakit wala kayong anak dito na tinda? Sabi nung mama, kasi 100 years ago, there was a man called John Wesley who went here preaching the gospel. No? Nakita nila kasi noon, alam niyo po yung England noon, yung Great Britain noon, hindi naman matitimong matawag eh. Diba sa history na, ginamit nila yung drugs para kontrolin yung iba, diba? Yung mainland, yung opium trade, yung mga ganun, diba? Tapos, yung child slavery, yung mga bata, pinapapasok sa coal mine. Diba? Ganun yun. At number one sila saan? Isa sila saan? Malakas, pagkuha ng mga slave sa Africa. And then came yung mga malalampalataya na ipinangaral that we are created after God's own image. Kung tayo nilikha ayon sa imahe ng Panginoon, bakit mo gagawin slave yung kapwa mo tao? Bakit mo ipagbibili yung kapwa mo tao? Kaya doon na nagsulat yung Amazing Grace. Diba, yung istorya ng awit na Amazing Grace. May kaugnayan yung sa slave trading. So, mga kapatid, no? May pagbabago pag ikaw ay binago ng Panginoon. Pag nabago ang isang lalaki, mababago ang isang pamilya. Pag nabago ang pamilya, magbabago yung komunidad. Amen. Kaya nga po, nalangin natin maipangaral ang gospel sa buong Pilipinas sapagkat kung alam mo na haharap ka sa Diyos, alam mo na hindi mo mababayaran ang iyong kaligtasan, hindi ka magnanakaw, hindi ka magiging corrupt na opisyal. May mga kaugnayan yun eh. At yun po, alam niyo po, naikwento ata ni Pastor Ruben, 15 years ago, o mga ganoon, no? At bago ko mapunta rin dito, we go from school to school, campus to campus, preaching the word. At kasama na rin din yung anti-substance abuse, yung issue na human trafficking. Kasama rin yung pag-push ng batas kasambahay. Alam niyo, yung pinupush yung batas kasambahay, napupunta kami sa Congress, napupunta kami sa Senate para ma-push yung bakit po. Kasi ano niyo noon, yung mga kasama rin na ginagawa noon, 12 years old, pababa. Meron yun, marami sa Pilipinas. Kaya nga kami naging ministry namin, nasa loob kami ng village, pero ang ministry namin nasa village. Village ng village. Bakit po? Saan kumukuha ng kasambahay yung mga taga-village? Doon sa village. Pero marami ngayon doon, naging professional. Noong nakita nila yung value ng education at ano yung halaga nila na hindi lamang sila hanggang doon. Hindi lamang sila just. Kaya basta-basta. Son of God. Kasi pagka may isa sa pamilya na mula sa blue collar, naging white collar, may effect yun sa third generation. Mag-iiba yung mag-iiba. Bakit po? Kasi by faith
in the crucified Christ, we who were once self-centered became God-centered. Kung yung dating isip mo, ako, no? Ang akin ay akin, ang iyo ay akin. Diba? Ganun self-centered eh. Nagiging nagiging other. Bakit? Kasi pagka naging sentro mo ang Diyos, mas lalawak yung pananaw mo, makikita mo that you are now an instrument of change. You became a catalyst. Ikaw ay nagiging catalyst. Ano yung catalyst? Yung catalyst, di ba sa chemistry, meron tayong chemistry nung third year high school tayo, kung tayo po ay kung natatandaan po natin, di ba, third year high school tayo. O minsan naman yung sa hockey kananay, di ba? HT. Ewan ko sa inyo, kung sa HT ninyo, merong minsan gagawa ng hamon. Ganun, di ba? Ngayon, merong nitrate ba yun? Maliit lang yun, ilalagay mo para tumagal. Nagbabago, yun po ang tawag puro sa maliit na bagay na nababago yung composition ay catalyst. Catalyst. Nababago. Tayo po bilang mananampalataya, nagiging catalyst of change po tayo. Una sa ating pamilya, pangalawa sa ating buhay. At isipin po natin kung maraming ang nagiging catalyst ng change, hindi pagbabago. Bakit po? Kasi ang tao na self-centered, puro pakabig. Diba? Sabi na sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Nagbabago na. No? Nagbabago na. Kaya may kita tayong mananampalataya na nabago yung course ng history. No? Dahil tumayo sila sa kanilang pananampalataya. Pero hindi naman natin kailangan mapunta sa Congress, mapunta sa Senate, mapunta sa President. No? Kung nasaan tayo, doon tayo nilagay ng Panginoon para maging catalyst ng pagbabago. Kung nasaan po tayo, doon sa scope ng ating kung saan po tayo. So at the cross, Christ freed us from the curse. Pinalaya tayo ng Panginoon sa curse. Yung sin, no, yung self-centeredness, pinalaya tayo doon ng Panginoon. Now, dapat yung belief na yon ay maging driving factor natin for a behavior. Dapat yung belief kasi nag-shape ng behavior. Pag yung belief ay hindi nag-shape ng behavior, yun lang ay statement na walang conviction. Pero pagka yung belief mo may conviction, magdadrive yun, magbabago yun ng how you behave. Diba? Yung belief lamang, simple belief lamang, na tayong lahat ay nilikha ayon sa walis ng Diyos. Imago Dei. Na alam mo na kahit anong itsura niya, kahit anong size niya, emo, elo, eso, lahat yan ay nilikha ayon sa walis ng Diyos. Amen. And then, pinakikitunguhan mo siya, hindi dahil sa social status niya, kundi dahil nilikha siya
ayon sa ways ng Diyos. Amen. So yung behavior mo will change. Nakuha natin. No? So, for us, sa pang-araw-araw natin, let us live, let us walk, let us serve. Live believing. Live believing that you are righteousness of God. Live believing that you are freed from the power of sin. Live believing that now, in Christ, you are rich. Na lahat ng needs mo ay kanyang imimik. That as you follows after His desires, your desires also ay imimik niya. Amen. Diba? At yun po yung mga pangako ng Panginoon. Live believing. Walk in victory. Hindi ka ngayon naglalakad na lagit na nakatungo ang laging talo na. Talo na naman ako. Bakit na talo? Talo na naman ako. Kasi once you are in Christ, all things will work together for your good. All things are working for my good. His goodness and mercy is following me. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will not fear. His goodness, His mercy is following me. Hindi ako hinahabol ng curse. Hindi ako hinahabol ng kamatayan. Hinahabol ako ng pagpapalo. Amen. His goodness and mercy follows me. So yung faith mo ngayon, you are living now in believing in the goodness of God, and you are walking saan? Yung stance mo ay victory. Amen. Huh? Bakit po? Kasi kaya nga tinawag tayo more than conquerors eh. Kasi Jesus Christ conquered yung bagay na yun, and now we are just reaping kung ano yung na-conquer ng ating Panginoon. No? Hindi mo tayo nag-i-start yan sa zero. But once you place your faith in the finished work of Christ, hindi ka ngayon mamumuhay sa guilt, hindi ka mamumuhay sa past mo. Alam mo, lahat ng yon binayaran ni Jesus Christ, dinala ni Jesus Christ sa cross. Now you are walking in victory, you are living victorious, you are serving not by your might, not by your strength, you are serving by His power. In-empower ka ng Panginoon. And yun po yung living by faith. No? Yun po yung living by faith. Hindi ka naglalakbay ng isa. Kasama mo ang Panginoon. Amen. No? Hindi ka niya iwan, hindi ka niya pababayaan. At nawa yung bagay na yun will drive us. No? Yung bilip natin ay magtatama sa ating behavior. Yung buhay natin na bago ay magtatama sa ating buhay ngayon. Hindi ka ngayon takot sa future. Hindi ka ngayon takot sa cross. Hindi ka ngayon takot sa suffering. Because even suffering will work together for my good. Amen. Even yung persecution will work together for my good. Why? Dahil lahat ng pwedeng iakusa sa akin ng kaaway, binayaran na ni Jesus Christ sa cross. Amen. At yun po yung pananampalataya. Hindi ako nananampalataya sa aking gawa, sa aking sarili, sa aking galing. Nananampalataya ko
sa galing ng aking Panginoon. Nananampalataya ako na yung buhay ko, hindi ko hawak, ang buhay ko hawak ng Panginoon. Nasa kamay tayo ng Panginoon at walang makakaagos sa atin. And that's how we should live. That's why we are called believers. Believers tayo. Amen? We believe doon sa goodness ni God. Hindi lamang siya good, but He is powerful to accomplish all the good things na intended para sa atin. Nabawa natin. And to prove that, pinakita niyo sa cross. Lahat ng curse mo, ako magdadala. Lahat ng sin mo, ako magdadala. Now, you will become righteous because of what Christ did, of what Christ accomplished. Now you are blessed because of what Christ did. Hindi ka na slave, you are freed because of what Christ did. That's free. Kapatid, hindi mo na kailangan saktan ang sarili mo. Baka mamaya may makita ako na pero kung gusto mo, pwede naman ako. Tama natin mga kapatid, hindi mo kailangang bayaran ang isang bagay na bayad mo. Amen. Bayad ka na kapatid. Amen. Mamuhay tayong malaya. Mamuhay tayong nananampalataya. Mamuhay tayong victorious. Because Christ is victorious. Tayo po yung tumayo at tayo po ay nananampalataya. Father, we praise you and we honor you, Lord. We thank you for this day. We thank you for this time. Alam namin, Panginoon, kung wala ka, wala kaming magagawa. But with you, we can do all things, O God. Panginoon, sa lahat ng nanihina, palitan niyo po ng kalakasan. Sa lahat, Panginoon, ng mayroong katanungan, kayo po ang magbigay kaliwanagan. Sa mga pangangailangan, trabaho man, pananalapi, kagalingan, kayo, Panginoon, ang tulungan. Nawa ang aming pananampalataya sa iyo, sa iyong kabutihan, ay masalig lamang sa iyong malaking pagmamahal sa amin, na iyong pinakita, na iyong dinemonstrate sa cross. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. So napag-tuloy ko na yung gawain tayo dito sa tingin dahil tuloy ka sa mensahe na huwag po tayong pagdadala sa halos